Alam mo, sa buhay ng isang Christian, ang ganda ng prelude ulit ni Pastor Nicky. Ang galing talaga ni Lord talaga naman. No? Napapadali yung pagbaba ng mensahe para talagang kinukultivate mo na yung lupa. Para sa pagtatanim ng salita ng Diyos ay handa na yung mga puso. Tama, no? Totoo na talagang tayong mga Kristiyano is dumadaan sa mga kapighatian, mga hirap. Naramdaman siguro ni Pastor Nicky, nasakto rin yung na some of us is on the verge of giving up. Some of us is andun na sa may dulo na ng pagiging burnt out. Some of us is parang andito na lang, yung katawan na lang. Yung parang bahala na kung anong matagpuan ko doon. Pero hindi ka nagkamali kahit na finish mo dito because I believe right this moment, bubuhayin ng Panginoon Diyos ang natutulog mong spirito. Ang title po natin ngayon, umaga, is a question. Is your faith, hope, and love present? Sabi po sa 1 Corinthians 13 verse 13, and now these three remain, faith, hope, love. But the greatest of these is love. Can we all bow down our heads and let's pray? Father God in heaven, Lord, marami pong salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Thank you, God, dahil sa simula pa lang, God, sa praise and worship pa lang, niyakap mo na po kami. Pinaramdam mo na tunay na buhay ka at ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, O Diyos. Right this very moment, God, minsan pa inihiling ko ang inyong pangunguna, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Kapahayagan na sa inyo lamang nagmumula, O Diyos. I believe, Lord, inihanda mo to para sa mga kapatid kong nandito. So I pray right now, Lord, open all the spiritual ears and the spiritual eyes ng mga kapatid ko rito upang pumasok ang iyong revelation, magrema sa puso ng bawat isa, makatagpo kami ng panibagong kalakasan, panibagong encouragement, panibagong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, O Diyos. Marami pong salamat. Kayo pong maluwalhati sa mga sandaling ito. I rebuke everything that the enemy wants to do in our midst para hindi makapasok ang iyong salita. Kayo lamang ang mahayag sa oras na to. Marami pong salamat sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus at ang lahat magsabi ng Amen. Hallelujah. Yung faith, yung hope sa love. Alam mo, pinag-aaralan ko yan. Lagi talaga magkakadikit yan. Alam niyo ba yun? Hindi talaga pwedeng faith lang meron ka pero hope wala. Hindi pwedeng faith lang, hindi pwedeng hope lang, hindi pwedeng love lang. Dakila raw ay love. Now, and as I study that, nakita ko talaga paano ba natin magagamit talaga. Paano natin ma-utilize sa buhay natin yung faith and hope and love. And praise God. Alam niyo ba kasi mga kapatid, the Bible interprets the Bible. Ama, no? Mas magtitiwala kayo pag sa Bible ang nagsasabi. Ano lang naman ako, speaker lang naman eh. Tingnan natin ha. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 to 3, we give thanks to God always for you all, making mention of you in prayers, remembering without ceasing your work of faith, your labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of our God and our Father. Alam mo, Lord, grabe ka mag-reveal. Lord, thank you, God. Faith is always associated in works. Tama, no? Sabi doon, without work, faith without action is dead. Nakaka-bless kasi nung ma-prepare ko na to, tapos umattend ako nung smart meeting namin ng Friday. Pastor Vete yung nag-preach. Nabanggit niya yung pangalan ng church nila eh. Pangalan ng church nila is Faith Works. So talagang associated yan dyan eh. And yung love is always associated in labor. Okay, mamaya i-expand natin yan. And hope ay laging nakadikit sa patience. Remember yung lagi nating pinangre-rebuke sa mga tao sa Revelation, sinasabi, I have this one thing against you. You have forgotten your
Lord, paano namin nakalimutan yung first love namin? Nagsisimba naman ako lagi. Nag-pray naman ako. Nasa ministry naman ako. Nagtatights naman ako. Mabait naman akong tao. Pero paano mo nasabi, Panginoon, na nakalimutan na namin ang aming unang pag-ibig? Sino po rito nakalimutan sa first love? So tingnan natin. Sabi sa Revelation chapter 2 verses 2 to 4, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience. Grabe, kinommend ni Lord tong Church of Ephesians And labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Diyan yung sinabi. Lagi lang natin sinasabi, kapatid, nakalimutan mo na yung unang pag-ibig mo. Paano ba? Alam mo diyan din sinabi rin ng Panginoong Yesus May napansin ba tayo yan? Sabi sa verse 2, I know your works. And your pakibalik nga sa church ng Thessalonians. Ayan, church ng Ephesians Tingnan natin yung church ng Thessalonians. Anong sabi sa church ng Thessalonians? Remembering without ceasing your work of, your labor of, and patience of. Nakita niyo yun? Yung Thessalonians, may faith, hope, love. So work, labor, and patience. But the Ephesians, balik mo dun sa Revelations, yung Ephesians, grabe nga yung pagtaas ng Lord sa kanila You have tested those who say they're apostles and are not, and have found them liars. You have persevered, you have patience, you have labored for my name's sake, and have not become weary. But you have forgotten your first love. Why? Kasi yung work nila, work na lang. Wala nang faith. Yung labor nila, labor na lang. Wala nang love. And yung patience nila, wala nang hope. Ayan po yung nakita ko. Kaya maraming Christian burn out. O kay tagal kita, Sage, minahal. Pati tayo natangay. Kasi pwede kang you're always present in the church. Pwede kang you're always active in the ministry. Pwede kang you're always doing your devotion. Pero hindi mo na pala mahal ang Panginoon. So isa-isahin mo natin. Mabilis lang po to. 3 points lang po ito. Okay, number 1. Work of faith. Faith that moves you. When you say work, alam ko, tinakil na po natin yan dito sa church ni Pastor Nick and Pastor Lucky ilang beses na. Work is your purpose. Tama, no? It is not job. Work is something na talagang design mo. Work is something na ginagawa ng kamay mo. Kaya nga may verse, God will bless the works of your hand. Si Lord merong inihandang good works for us to do. Tama, no? Meron na talagang nakahanda. And some of us, we're doing the works na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. Good works, or kung ano man yung mga field and divorce area na natin, and alam natin na doon tayo tinawag, purihin ng Panginoon Diyos, ginagawa natin yun. But work of faith is a faith that moves you. Sabi diyan, faith produces obedience. Mahirap sumunod ng walang pananampalataya. Kasi pag sumusunod ka lang dahil sa kailangan mo lang gawin, sumusunod ka lang dahil task mo, duty mo, darating yung time, mapapagod ka, darating yung time, sabihin mo, ang dami ko nang nagawa. I've been doing this my whole life. Sila naman. Tama, no? Faith is not only believing. Church, it is acting on belief. Ayan ang pananampalataya. Ikinikilos mo kung ano yung pinanampalatayaan mo.
Tinatayuan mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Faith without action is dead. If you believe, you will act. Kanina tinanong ni Pastor Nicky, tatanungin ko ulit, baka nagugulat lang kayo. Sino po rito yung yayaman? Do you believe? Act on it. Paano? Kasi alam mo, ang mayaman, hindi naman nasusukat siya sa dami ng pira. Tama, mali? Kung naniniwala kang yayaman ka talaga, papaunlarin ka ng Diyos, ngayon pa lang pwede ka nang tumayong mayaman. That's faith. Naniniwala kang yayaman ka. Pag tinanong ka na, may pera ka ba dyan? Wala akong pera. Alam mo, wala. Ang hirap nga ng buhay. Everything na lumalabas sa bibig mo, yun ang pinaniniwalaan mo. So if you really believe sa salita ng Diyos, you will act on it. May sakit ka, but you believe sa sinabi ng Diyos na by His stripes you are healed, you will act healed. You believe that God will provide all of your needs. Pagdating ng pangangailangan mo, kalmo mo yung sarili mo. It's coming. It's coming. Sabi na salita ng Diyos yan, my God shall supply all of your needs according to His riches and glory. So I really do believe the greater the need, the greater the provision. Ang hirap sa atin, takot tayo sa pangangailangan. Kung takot ka sa pangangailangan, takot ka rin sa malaking blessing. The greater the need, the greater the provision. Ayun ang tayo dapat. Lord, medyo ang dami kong inaharap ngayon na kailangan na. Nakaka-excite naman, Lord, kung paano ka kikilos. Amen? Tingnan mo sa Hebrews 11:7. By faith, Noah, when warned about the things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world, and he became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Alam mo, ay naku naman, nung si Noah nagtayo ng arko sa ibabaw ng bundok, wala pong ulan. Sinabi lang ng Diyos, gumawa ka ng arko dahil uulan. Alam mo, hindi po ginawa ni Noah ng 1 linggo at 1 taon lang yung arko. Ginawa niya yung arko ng like 40 years to 50 years. Akala natin 1 araw lang yon. Imagine yung dinadala niyang kahihiyan habang gumagawa siya ng barko sa ibabaw ng bundok. Ano sinasabi ng mga tao sa kanya? Ang trip mo. Anong na-take mo? Pahingi ako niyan. But he believed. That's faith. Sinabi ng Diyos, ginawa niya. Pag may sinabi si Lord sa'yo ngayon, regardless you feel it, regardless you see it yet, act on it. Amen? Ay, naku. Huwag niyong hayaan yung circumstansya magdikta sa ikikilos mo. Ang magdikta sa ikikilos mo, yung pangako ng Diyos. Sabihin man nila na wala na. Sabihin man nila na wala na. Stand up on your faith. Oh, hallelujah kayo. Faith works in uncertainty. This is real faith. Hindi pwedeng laging sure. Pag laging sure, sigurista ka lang nun. Yung kumikilos ka lang pag sure ka na makukuha mo. Pag sure na 100%, hindi ganun ang faith. Faith moves in uncertainty. Faith moves forward even when details are unclear. Hallelujah. Mag-commit ka sa ministry kahit na may trabaho ka ng Sabado. Hallelujah. Ibigay mo. Ibigay mo yung tithes mo kahit hindi ka na nagsisimba doon. Why, Lord? Why, Lord? Don't ask why. Just move by faith. Sabi sa verse 8 ng Hebrews 11, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Mga kapatid ko, si Abraham, mayaman sa lugar nila. Mayaman. Anak ng hari yan doon, sa Haran. Pero nung sinabi ng Diyos, Abraham, umalis ka na dyan, dalin mo yung pamilya mo, pumunta ka sa lupa nga sabihin ko sa'yo. Hindi siya nagtanong, Lord, bakit Lord? Okay naman ako dito mo na lang ako pagpalain. Dahil sinabi ng God, even the details are uncertain, sumunod siya kasi Diyos yun. Amen?
Tayo nga mga kapatid, hindi na ganun na parang nanguhula lang, Diyos, ikaw ba yan? Kasi nakasulat na lahat sa Bible. May evidence na sa Bible, may evidence pa sa mga kapatiran natin na totoong buhay ang Diyos. Lahat ng promise niya nakasulat na. Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, no matter how many God's promises are, they are all yes in Christ, and by Him we can say amen. Maniniwala ka na lang. Isipin mo yung panahon ni Abraham, wala pang Bible, hindi pa po nakasulat. Unknown God, but he believed. Tayo mga kapatid, nakasulat na, paniniwalaan mo na lang. Thank you, Lord. And next, faith transforms ordinary work into worship. I really love this. Totoo, no? Hindi mo kailangang nasa ministry ka para sabihin mo naglilingkod ka kay Lord. Though masarap at maganda pa rin nasa ministry, but hindi naman po talaga lahat kasi papasok sa music team, no? Hindi naman lahat magiging dance, hindi naman lahat magiging whatever, di lahat magiging pastor or wherever. God can use you wherever you are. God can use you kung saan ka tinatawag ng Diyos. At pag ginagawa mo yon ng may pananampalataya, ito'y nagiging worship. No? Teacher ka, nagtuturo ka ng buong puso mo, nagtuturo ka ng buong katapatan, na mayroong talagang gusto, may desire ka na matuto yung mga tinuturuan mo, may desire ka na mailapit sa Panginoon, nagagawa mo yung gampanin mo. Hallelujah. That's an act of worship. Whatever you're doing, nakaka-bless ka ng mga raming tao, may mga businesses kayo, ginagawa niyo yun with integrity, ginagawa niyo yun na talagang sa kalooban ng Panginoon Diyos. I really believe you're doing it as a worship. Because through faith, your daily acts become spiritual sacrifices. Tingnan mo to Ang hirap kasi minsan sa atin, yung nagiging Christian lang tayo kapag linggo at nasa church. Pero kung araw-araw, nasa work ka man, nasa business ka man, nasa doon man sa anumang ginagawa mo, whatever endeavor, housewife ka man, nasa bahay ka lang, whatever ginagawa mo, pero ginagawa mo to nang talagang para sa Panginoon, you're glorifying God, and it is an act of worship. Sabi sa Colossians 3:23, whatever you do it from the heart as something done for the Lord and not for people. Church, pag ganyan po ang mindset mo, hindi ka man loloko ng tao, alam mo, Diyos na luluwalhati sa'yo. Tama? Lolokohin mo ba yung Diyos? May verse sa'yo, do it as if you're doing it for the Lord. No? If you're an employee, maging tapat na empleyado ka, hindi yung dinadaya mo. Pag estudyante ka, maging tapat na estudyante ka. If you're nasa bahay ka, anak ka, whatever, do it all for the glory of the Lord. Alam niyo ba si Joseph the dreamer? Nung siya po ay binenta kay Potiphar bilang slave, alam mo, sabi doon, nakita ni Potiphar ang Diyos kay Joseph. Paano makikita ni Potiphar ang Diyos kay Joseph? Si Potiphar ay ang Diyos nila ay mga Egyptian gods. Alam mo kung paano nakita ng isang hindi mananampalataya ng Diyos, ang Diyos kay Joseph? Kasi sabi doon, whatever he does, prospers. Sa lahat siguro ng slave na kasama ni Joseph, sabi doon pag raw sila'y nagtatanim, yung tanim ni Joseph, ang gaganda ng bunga, ang lalago. Kapag siya'y nag-alaga ng hayop, talaga naman magaganda. So whatever you do, tanggalin mo na yung mentality na, pwede na to, pwede na yan, ano lang naman to para sa kanya lang naman. Walang ganun. Pag sinimulan mong gawin, this is work in action, this is faith works. Whatever you do, do it ng maganda. I remember, nung Thursday, yung kapatid ko kasi si Reyna, lilipat ng apartment. Sa taga SM North yun malapit likod ng SM North. Kailangan niya lumipat. Lumipat siya sa mas malaki. Pinakayusapan niya kaming tatlong mga kapatid niya. Nag-iisa kasing babae sabi niya, bunso, na magpintura. Pinagpintura kami ng buong apartment niya.
Eh okay, tig-isa-isa kaming tig-isa-isa kaming area. Si Obey doon sa kwartong isa, ako doon sa sala, yung kuya ko si Jong doon sa isang kwarto. O kanya-kanya kaming toka, pintura kami. Pagtapos, Tatawa si Rhea. Yung mga pintura ng mga kapatid ko kang ganyan, parang kailangan ko pambalikan ulit. Ang dahilan ni Obey, hindi naman kami professional eh. At least buti nga nagawa eh. Pero pagdating doon sa pinintura ko, pulidong-pulido, tonto si Reyna. Uy, pwede naman pala eh. Obey, sabi mo, kailangan balikan, pwede naman pala maganda. Ang gusto ko lang po sabihin, hindi ko inaangat yung sarili ko. Because I really do believe, if you work for something, work in excellency. Always aim for excellency. Gagawin mo na lang din naman. Gawin mo na ng tama. Amen? Kung ano man yan. Because God will definitely bless you. Meron pong verse yan sa Deuteronomy, God will bless the works of your hand. So in your job, in your businesses, sa bahay, sa school, whatever you are doing, do it nang talagang mag-excel ka. Huwag yung pwede na yan. Kasi you're doing it as if para kay Lord eh. And ako naniniwala, kapag ginagawa mo yung ganyan yung puso mo para sa Diyos, si Lord din mag-a-anoint sa'yo. Siya rin magbibigay ng wisdom sa'yo kung paano mo gagawin ng maganda. At i-bless niya yung gagawin mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, labor of love. Love that sacrifices. May natututunan po tayo? What's the difference between work and labor? Yan, tingnan natin ha. Alam niyo yung labor? Doon maraming pinanganak eh. Kaya pala labor ang tawag sa panganganak. Di ba nagle-labor? Yung mga kasama po nating nanay dito na nag-labor na, masarap po ba? Hindi no? Sabi nila yung pain tolerance daw ng tao is at this certain level lang. Pero yung pagle-labor daw, na-exceed yun ng 300 to 500 times. Ganong kasakit yung pagle-labor. Greek word for labor is kopos, meaning hard toil, exhausting work, labor to the point of weariness. Itong ibig sabihin ng labor. Every May 1, anong sineselebrate natin? National Labor's Day. So ang labor is something na talagang pinush mo yung effort mo to the weariness. Yung talagang ginagawa mo talagang buong kalakasan mo. Nagsisilbi ka ng buong kalakasan, buong hininga. Oh, hallelujah. Some of us are laboring but without love. And if that is what you are doing, you will end up in bitterness. Tama? Magiging bitter ka. Pagod na ako. Samantalang siya, paupo-upo lang dyan. You will tend to compare what you're doing to others. Tama? You will feel life is unfair. I do not deserve this. Why? Because you're laboring without love. Maghahanap ka ng something na deserve mo. But sabi, labor with love. Maglingkod ka ng may pagmamahal. Why? Because love gives meaning to sacrifice. Nagsasacrifice ka nga but without love, it's meaningless. Do you believe that, na? Sayang lang. Gawin mo yan ng pagmamahal, ng may pagmamahal. Because without love, the labor loses its meaning. Hard labor. Kita nyo yung mga Israelites. Like 400 years, they're doing hard labor sa Egypt. Tama? Do they love what they're doing? No. Pero kung mahal mo, kita mo to. Kung bayan mo yon, bayan ng Israel, yung pinagagawa nila. Yung meron silang patriotic heart. Di ba? Kaya natin magsakripisyo sa mahal natin. Tama no? Pag mahal mo, kaya mo talagang isakripisyo. Magsakripisyo. To the point of weariness. So love gives meaning to sacrifice. Sabi sa 1 Corinthians 13:3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. So kung gagawin mo na lang din naman, gawin mo ng may pagmamahal. Totoo. Yung oras na inihingi sa'yo,
Ginagawa natin yung kasi mahal mo, di ba no? Sa ministry, kahit nalabas na ng oras ng paglilingkod mo, binibigay mo pa rin kasi mahal mo. Pag hindi mo na mahal, ang dami mo ng at dahilan. Tama? Pero nung mahal mo pa, dati-rati, laman ng puso ko. Di ba? Nung mahal mo pa, kaya mong ipagpalit kahit okasyon ninyo eh. Ngunit ngayon, nagbago ka. Bago ka ha? At tamis. Totoo. Tama, mali. Tama. Tingnan niyo si Brother Nico ngayon. Mahal na mahal niya yung ministry kasi bagong-bago. Hallelujah! Pagbago talaga eh, no? Kaso pag talagang susubukin ka ng panahon, susubukin ka ng sirkumstansya, minsan nanglalamig din talaga eh. Why? Kapag nawala yung love, madali nang ipagpalit ang lahat. Pag hindi mo na mahal, kaya mo nang baliwalain. Di ba, no? Ano yung kinanta nila AJ nun? Yung pinost mo? Yung battle, ay yung nutog niya? Binaliwala. Tama? Hallelujah. Kaya kung gagawin mo na lang din naman, gawin mo nang may pagmamahal. Makikita mo kahit gaano katagal, tutuloy-tuloy ka lang. Tama, no? Sabi ko nga, kanina yung example ko sa devotion namin yung dalawang AJ eh. AJ laki, AJ liit. Same name, same birthday, same passion sa paglilingkod sa Panginoon. Grabe naman. Na ano yun? Since 2007, tuloy-tuloy naglilingkod kay Lord. Kasi hindi nawala yung love. Hallelujah. Next, love makes you resemble Christ. In your laboring. Alam niyo ba si Jesus Christ, grabe ni labor niya? Grabe! Siya yung literal na talagang naging sacrifice. Nagsakripisyo talaga siya para sa atin kasi mahal niya tayo. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, He endured the cross. Why? Because He's thinking about you. Paano niya kinaya yun? Wala siyang kasalanan. Binitbit yung mabigat na krus, ipinako sa krus. Sinugatan, binugbog. Sabi sa Bible, all of His bones are exposed. Even yung balbas niya, hinigit lahat yon. Paano niya kinaya yon? May ibabasa niyo yan sa Hebrews chapter 12. He endured the cross because He loved you so much. So kung mahal mo, pag nagkaya mo mag-love, kaya mo mag-sacrifice, you're resembling Christ. Amen, no? Because the truest form of ministry is powered by love. Hey! Mga nasa ministry dyan, may love pa ba kayo? All for love. Or opo love. Hindi na all for love, no? Opo love na lang eh. Sabi sa John 13:35, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Totoo. Mahirap maglingkod ng walang pag-ibig. Because oftentimes, naglilingkod ka na nga, ikaw pa mapapagalitan. Di ba? Ikaw pa pagkainan, ikaw pa yung huli. Thank you Lord kung may matitira. Yeah, ganun yung mga nasa ministry eh. Oh. Pero masaya kasi mahal mo. Pero pag di mo na mahal, natatandaan nyo pag wala ng love, mapapalitan niya ng bitterness. So, tingnan mo yung sarili mo. Ano ba yan? Matamis pa ba yan o mapait na? Love makes you willing to do the hard things. Eto na. Oh, yung mga ayaw gumawa na mahihirap dyan kasi walang pagmamahal. Pag mahal mo, kahit mahirap, gagawin mo. Tama, no? Why? Because love fuels endurance when sacrifice becomes heavy. Pinag-aaralan natin dito, labor, ha? Laboring, you're laboring. Pag mahal mo, kakayanin mo, mag-i-endure ka. Sabi sa Galatians 5:13, For you have been called to live in freedom,
my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Hallelujah. Next, last point. Patience of hope. Hope that holds on. May natutunan po tayo sa unang dalawa, no? Work with faith, whatever you do. Labor with love. Kakayanin mo. And now this one is my favorite. Patience of hope. Hope that holds on. Hanggat may pag-asa ka, makakapit ka. The Greek word for patience or endurance is hypomone. Ibig sabihin po niyan, steadfast endurance. Staying under pressure without breaking. Sino rito nakapanood ng Physical Asia? Si Mark Nugen. 2 oras nakabitin. Saan ka naman nakakita nun? Isang kamay. 2 hours. That's endurance. Ay, grabe naman. Sino rito, nasubukan nyo na bang bumitin? Hindi po madali yun. Subukan mo bumitin ng 30 seconds, that's super hirap. But for you to do it like 2 hours, 2 hours, 20 minutes, grabe endurance. You will endure if you have hope. Ito tingnan natin. Paano nila kinakayang magtagal ng ganong katagal? Yung mga may hawak ng mga totem, ilang minutes nila ina-endure yun. Yung mabibigat, paano nila kinakaya yun? Why? Because they have hope. This is for our country. No? This will give glory sa country. Oh, grabe. If you really have hope, you will endure. Without hope, hey, makinig ka. Without hope, you are in the verge of giving up. Ito yung favorite, isa to sa favorite na Greek word ko. Elpis. Alam niyo yung ibig sabihin ng Elpis? Elpis Presley? The Greek word for hope is elpis. Ang ibig sabihin po niyan is a confident expectation of what God has promised. Alam mo, sa mundo ang hope is sana eh. Tama, no? Sa mundo ang hope, 50-50. Sa mundo, pwede mong yung pag may hope ka, pwede mong makuha, pwedeng hindi. Hope yon. Tama, no? Eh, dito nga sa Pilipinas, ang hope, yung pag-asa, na lang eh. Weather station na lang eh. Diba? Pinangakuwang ka na nga eh. Gusto mo pa, to pa rin. Diba ganun? Diba ganun yun sa atin? Parang sapat na pinangakuan na lang tayo. Parang tanggap natin kung matutupad o hindi. Ayan ang pag-asa sa mundo. But the hope sa ating Panginoon is called elpis. It's a confident expectation of what God has promised unto us. Kaya mo mag-endure kasi pinangahawakan mo yung pangako ng Diyos. Hanggang dulo ka, kayanin mo kahit mahirap, kahit masakit. Kasi humahawak ka doon sa pangako ng Diyos, you have a confident expectation that all things will come to pass. Lilipas din. Sabi yung the darkest hour ng daling araw, ito raw po yung pabukas na yung araw, palabas na yung araw. Tama, no? The darkest moment sa daling araw, ito yung time na palabas na yung araw. So, kung andong ka man ngayon sa pinagdadaanan mo, napakadilim, napakahirap, kapit lang kapatid, panghawakan mo yung salita ng Diyos. Sabi sa Bible, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Hindi po matatapos sa morning. Hindi po matatapos sa pag-iyak yung buhay mo. Joy will come. Joy will definitely come. Now, if you have hope, sabi diyan, the hope is the anchor in our hard seasons. Alam niyo kung ano yung anchor? Ang anchor po, sa Tagalog, angkla. Nakita na kayo na angkla? Sa mga bangka, sa mga barko. Kahit gaano kalaki yung barko, kahit Titanic pa yan, pag binaba na yung angkla, yung anchor, pag lumapag sa seabed yan, hindi na po aandar yan. Tama? That's the anchor. It keeps you steady. Hope is the anchor of our soul. Hanggat may pag-asa ka, steady ka.
kakayanin mo manindigan, tumayo. Ano yung verse na binasa kanina natin? Pinabasa ni Pastor Nicky sa atin, 1 Corinthians 15:58. Ang sabi doon? Stand firm. Let nothing move you. Give yourselves fully to the works of the Lord, for you know that your labor in the Lord is nothing. Hallelujah. Stand firm. Let nothing move you. Why? Because you have hope. Hope is not wishing. It's confidence in God's unfailing love, word, and promises. Hindi po to sana. Ang hope sa Panginoon is a confident expectation that God will do good in your life. This is hope. May share po ako sa inyo. Last year, nung nagla-live po ako sa TikTok, meron nagpa-counsel sa akin, nasa Saudi, nurse. Sabi niya, Pastor, pwede bang ayaw ng chat tawag. Di numawag siya, pa-counsel. Ang problema niya, naloko siya dito sa Pilipinas ng 5-6. Parang umutang siya ng 1 million, ganyan. Nagbabayad naman siya, pero natagalan. So, yung laki ng problema niya. Sinisiraan niya na siya sa Facebook. Sinisiraan na siyang ganyan. Hindi yun. Siniraan ko lang, salta ng Diyos. Spray kami, ganyan. Then yun na, lumipas na. Last year yun Last year. Alam mo, nagulat ako nung last week or 2 weeks ago. Nakalimutan ko na nga siya. Bigla nag-message, Pastor, untuwa siya. Pwede ba tumawag? Sino to? Di ko maintindihan yung pangalan kasi Arabic. Sabi ko, taka lang, binakread ko. Ay, siya nga pala. Di ko alam pangalan niya. Sabi ko, sige, mamaya, gantong oras. Nung tumawag siya, alam mo, na-bless ako. Sabi niya, Pastor, yung problema ko natapos, nasolusyonan. Grabe, nakinilibutan ako talaga. Grabe, parang imposible na that time sa kanya. Gusto niya na magpakamatay. Kasi di niya alam mangyayari. Alam mo, ang ginawa ng God, sinampahan siya sinabpi na siya. Umuwi siya dito sa Pilipinas. Napaganda pa. Kasi napakita niya yung mga resibo. In short, natapos. Ngayon, nandun na siya ulit, nakabalik na siya. Nakaka-bless lang na binalikan niya yung prayer namin. Binalikan niya, Pastor, tama nga, salamat. Dahil hindi ako sumuko dahil sa prayer natin, sa pananampalataya. Bless ako. Ang gusto ko lang sabihin mga kapatid, hanggat may pag-asa ka, hanggat may hope ka, yung sitwasyon mo may katapusan. Hindi yan matatapos sa hindi maganda. Dahil sinabi ng salita ng Diyos, God is working all things together for the good of those who love God and who are called according to His promises, to His purpose. Oh, hallelujah. As long as you have hope, kakayanin mong tumayo. Huwag mong tatapusin yung buhay mo sa part na hindi maganda. Lugi ka, unfair. Ayun ang unfair. Ikaw na nga naghihirap, ikaw pa matatapos buhay dito. Huwag kang pumayag. Endure hanggang malampasan mo. Kasama mo ang Diyos. Hay, nako. Kaya sa may mga nahihirapan na dyan, hindi ko po minamaliit yung kung meron kayong mga mental sick health, ganyan, depressed or whatever. That's very valid. Pero gusto ko lang po sabihin, huwag niyo pong isuko. Huwag niyong isuko. Malalampasan niyo yung kasama. If God brought you there, God, ilalabas kayo ng Diyos dyan. No? Hold on to hope. Sabi sa Hebrews 6:19, the hope is a strong and trustworthy anchor for our soul. Strong and trustworthy anchor. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Hanggat may pag-asa ka, dadalhin ka niyan sa presensya ng Diyos. And I really do believe, kaya kayo nandito lahat kasi pinupush ninyo may pag-asa pa tayo. Amen ba? Yung time na halos hindi mo na kayang bumangon, kahit gumapang ka papunta rito. Dahil hindi mo alam kung anong madadatnan mo. Amen? Huwag mong isuko, huwag mo ilugmok sa unan mo yung problema mo. Itayo mo yan, kapatid. Buhay ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. God is fighting for you. God is for you. Hope gives strength to endure trials. Totoo. Kaya parang ayaw mo na,
Kasi walang ka na ng hope. What you believe about the future shapes how you endure the present. Hoy, if you really believe na meron magandang future na inihahanda ang Diyos sa'yo, ngayon pa lang, you will stand up in hope. Do you believe that God has prepared the best future for you? Kalooban ng Diyos yan. May salta ang Diyos dyan. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hallelujah. Kita mo, sabi sa Romans 5:3-5, not only so, but we also glory in our sufferings. Kaya nga sabi ko kanina sa devotion, alam mo kung naghihirap kayo dito ngayon, enjoy nyo na lang. Kasi sa buhay natin na walang hanggan, pagdating ng pag-ahari ng Panginoon, pagdating ng glorified body natin, wala nang hirap, wala nang hinagpis, wala nang gutom, wala nang antok, wala na lahat yan. Kaya kung pinagdadaanan mo dito ngayon yan, maikling panahon lang yan, enjoyin mo na lang. Totoo. Ay nako, pagdating ng panahon na yon, mamimiss mong matulog. Mamimiss mong magutom. Mamimiss mong masaktan. Hallelujah. Kaya sabi niya, no, glory in your sufferings. Rejoice in your sufferings. Why? Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character will produce unto you hope. And hope does not put us into shame. As long as you have hope into God, hindi ka ipapahiya niyang hope na yan. Do you believe? Hindi kayo papahiya niyang hope na yan sa Panginoon. Why? Because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. That's the working of the Holy Spirit inside us. Giving you hope, encouraging you. Anak, bangon lang, anak. Reminding you of all the promises of God. Alam niyo ba yun? Ewan ko sa inyo, nararamdaman niyo ba minsan yan? Naririnig niyo ba ang Diyos na nagsasalta sa inyo? O puro naririnig nyo, puro mga negatibo na laman ng isip mo. Always look for the still small voice of the Lord. Pinag-aralan natin dati yan, di ba? The still small voice giving you hope. Last, hope looks beyond what you see. Ito ang totoong hope. Hindi lang yung nakikita mo ngayon. Hindi lang yung sitwasyon mo ngayon. If you have hope, you know that something's better ang parating. Hope lifts your perspective above your struggles. Without hope, wala ka na, susuko ka talaga. But because of hope, na ibang perspective ang nakikita mo. Tama? Kung wala ka na pag-asa, magiging desperado ka sa buhay eh. Kakapit ka sa patalim, kakapit ka sa 150. Hindi totoo, without hope, magiging desperado ka eh. Gagawin mo lahat kahit na wala ng dangal, kahit wala ng mangloloko ka ng tao, manggagago ka ng tao, mananakit ka ng mga kapwa mo. But with hope, you will keep your integrity intact. You will keep your character intact. Because you know that something's better has been prepared for you. Hindi dito natatapos. Kaya hindi mo sasirain kung ano mang meron ka. 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Hallelujah. Conclusion na po. May natutunan po tayo ngayong umaga. Faith, hope, love. Work in faith, labor with love, and hope, patience with hope. So in conclusion, you can have work but lose faith. Pwede yun. Tama? You can have labor but not love, but lose love. You can have endurance but lose hope. So pwede nagpapagal ka pero wala ka na ng mga yon. So don't just work, have faith. Whatever you're doing, don't just work, have faith. Whatever, kung ano mang endeavor binigyan ng Diyos sa iyo, lagay mo na pananampalataya. Don't just labor, love sacrificially. Don't just endure, hold on to hope. Huwag ka lang magtiis na parang martir. Hindi po ganon. Nagtitiis ka kasi may pag-asa ka. Without faith, love, and hope, tingnan mo to burnout is certain. Bitterness is present.
And backsliding is waiting. Tama, no? Some of us, ewan ko kung dumaan na sa point na para ka na lang robot. You're just waiting for the ticking ng time bomb. Tapos habog ka na. But with faith, hope, and love, your love for God remains burning. Palakpakan po natin, Panginoon. Hallelujah. To God be the glory po. God bless you po.